Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan. Sumapit na naman tayo sa ating pinakahihintay na programang espiritual sa daigdig ng radyo. Ang Jesus Miracle Hour na pinangungunahan ng kilalang ebanghelista sa buong daigdig, si Ebanghelista Welby Almeda. Ang bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awitin na makapagpapasigla sa nanglulupaypay ng mga puso, mga buhay na patotoo na magpapalakas ng inyong pananampalataya. Higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin sa atin ng ating mangangaral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programang Jesus Miracle Hour. Praise the Lord. Welcome po muli sa programa ng ating malapay noon. Ito po yung Jesus Miracle Hour. Atid sa atin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ito po pinangungunahan na aming minamahal na Pastor Evangelist Julio Shadal. May nakabalikat po ng aming dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Comunal Almeda, katuwang ng beloved Almeda Children, at sa lahat po ng beloved pastoral workers. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagpaparangal ay tanging sa ating mahal na Panginoong Kristo lamang po. Double respect and honor sa ating beloved parents in the Lord that we always cherish the blessed teaching, blessed memories ng ating beloved Pastor Evangelist Julio Shadal Almeda at maging ating beloved Assistant Pastor Lina Comunal Almeda, sa lahat ng beloved Almeda Children, sa kalang mga manugang mga po ng aming mga pastor, at pagbati sa lahat ng aming mga kapwa manggagawa, sa lahat ng ating mga beloved kapatiran, sa ating mga minamahal na kababayan around the globe. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. At ito po yung kapatid sa malapay noon, Brother Paulo Bondok. Kasama natin sa gabing itong ating online technical side, beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Gistal, beloved Brother Aldan Gistal. Maya-maya lamang po ating makakasama, makakapiling ating beloved Orden Preacher, beloved Brother Boy Kaluya, at magandang gabi pong muli sa lahat ng ating mga beloved live webcast viewer mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Diyan po sa bansang Japan, bansang Taiwan, bansang Macau, Riyadh, Malaysia, Hong Kong, Dubai, bansang Qatar, bansang Jeddah, bansang Bahrain, bansang Kuwait, daon ng Russia, sa Italy. Diyan po sa daon ng Canada, sa daon ng Singapore, daon ng Jordan, Hawaii, bansang New York, bansang New Jersey, sa daon ng Indiana, USA, sa daon ng Los Angeles, California, daon ng San Francisco, California, daon ng New South Wales, Australia, daon ng London, United Kingdom, at sa daon ng South Korea, at maging sa iba't ibang panig rin po ng apat na sulok ng ating daigdig kung saan man nakakabot ang banal na programang ito. Happy watching po sa po kinalalagyang lugar o bansa. Pag-like and share po natin napapanood na live stream sa gabing ito, itong ating mga bagong pamamaraan ng ating pagliligtas pa ng maraming kaluluwa. Through sharing lamang po yan. Patuloy po natin i-share, ibahagi. Yan po ang ating greatest commission, ipangaral po ang nais ng ating dakilang Diyos, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa Bukidapal upang marami pa pong maligtas sa apoy ng impyerno. Meron kaming YouTube channel, ng aming YouTube channel, JMCIM Olonga Pusita Outreach. Kung bago lamang po kayo, mag-subscribe na po kayo, please. Hit the notification bell button para lagi po kayo ma-notify, ma-update sa ating time may live stream sa webcast. Sa aming mga minamalang kababayan, kung kayo may mga tinataglay ng sakit, karamdaman, kung nais nyo magkaroon ng kapayapaan sa inyong puso, isipan, kung nais nyo magkaroon, kung yung nagkaroon ng katiyakan, buhay na walang hanggan, kaligtasan yung makaluluwa, iniibig po kayo ng dakilang Diyos, kayo po'y pagagalingin sa mataglay-tay lang ramdaman, lulutas yung problema nyo, babaguhin ang buhay nyo. So, nang dalangin naming malapastor, Evangelist Julio Shadal Almeda, the man of God. Amen. Praise God. At amin po kayo patuloy na i-invite na patuloy po kayong manood sa banal na programa ng Jesus Miracle Hour. Dito po ay from Monday to Saturday. Nagsisimula kami ng 9 p.m. to 10 p.m. Isang oras na pagtatanghal lamang po yan. At magsisimula kami ng 9 p.m. to 10 p.m. At ito po ay pumapaloob po sa banal na programang ito, pumapaloob po ang kabutihan ng Diyos. Makakapaginig po tayo ng pinagpalang buhay na patotoo at makakapaginig tayo ng salita ng Diyos na ikalalakas ng ating pananampalataya. Praise God.
At mayroon po kami 3 times a week na pananambahan kapag ng Wednesday, Friday, and Sunday. Aming Wednesday, ito po aming midweek service, 3 p.m. to 7 p.m. po kami. Pag Friday, ito po aming overnight prayer, 9 p.m. to 4 a.m. ng madaling araw kami nagtatapos. Pag Sunday, general worship service po namin yan. Ang aming oras, 9 a.m. to 2 p.m. At ang address po ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Olongapo Station, dito po sa 648 Amapoli Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City, BFFC. BFFC po yan. Meron po kaming outreach na Marion Daluhan naman dyan sa Dinalupen, Bataan. Ang aming address dyan po yan sa number 353 Barangay Pentor, Basilio Street, Purok 6, Dinalupian, Bataan. At ang aming pananambahan dyan 3 times a week po kapag ng Wednesday. Wednesday service, 2 p.m. to 6 p.m. kami. Pag Friday service, 2 p.m. to 8 p.m. At pag Sunday service, 9 a.m. to 2 p.m. po kami. At ang ating meron din po kaming outreach dyan sa Balaybay, Castillo, Zambales. Aming address dyan po yan sa Purok 13, General Residence, Barangay Northfield, Balaybay Resettlement, Castillo, Zambales. Ang aming oras sa pananabahan kapag ng Tuesday, 3 p.m. to 7 p.m. Pag ng Thursday service, 2 p.m. to 8 p.m. At pag Sunday service, 9 a.m. to 2 p.m. po kami. At ang ating pong upcoming event po na may daraos pong Church Anniversary Crusade dito po sa lungsod ng Olongapo City sa darating na November 29 at November 30. Yan po, sa araw po ng Sabado, November 29, dyan po tayo sa Rizal Triangle. Yan po sa covered court po ng yan po sa bayan po, amen, sa Rizal Triangle, Olongapo City. November 29 po yata. Pag araw po ng linggo, dito na po idaraos sa Pastoral House yung November 30. Amen. At for prayer and counseling, ito maaari text tawagan 0995-180-1817. Kaya tayo po muna patuloy magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved and medal sisters. Sa makalangit na papuring awiting handog na yan para lamang sa ating mahal na Panginoon Kristo. At tayo po muna magbukas sa isang opening prayer. Dakilang Diyos sa mga banal sa mga Panginoong pangalan ni Jesus, kami humingi ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Pagkukulang pagkakamali namin, pagpatawad mo po Diyos ang aming kasalanan. At sa unang dalangin naming Malapastor Evangelist Willis Almeida, lang isa mo po ang bahagi ng iyong banal na programa simula po o Diyos. Simula sa mapapakinggan namin maghahayag na mapinagpalang buhay na patotoo sa papuring awiting handog namin sa iyo, especially o Diyos. Ang mga banal mong salita namin mapakinggan, mapag-aralan, nadadaling po rin mga aral. So maamin ka, pagpalain mo lahat ng mga nagpadala ng mga prayer requests bago matapos ang programang ito, makamtan nila katugunan ng kandalangin, itong aming dalangin. At sa mga Panginoon pangalan ni Jesus, sa aming sinasoy, balakid na nilang gawa ng kadiliman. Cast out the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y makakapagilig po ng pinagpalang buhay na patotoo at sa di na po pagtagal, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Rachel Gakrama.
Praise the Lord po. Mataas na pagpupuri at paparangal, pagdakila at sa ating pinakamamahal na Panginoon, dobling paggalang po sa ating beloved pastor, with Estrada Almeida, at sa ating pong beloved assistant pastor, Dina C. Almeida, at sa ating beloved Mama Dear, at ganyan din po sa ating beloved children. Praise God. Hallelujah. Bago po kami nakakilala sa mga Panginoon, ang una po na-save ang aking beloved father sa dako po ng Loton, 1983 po. At dinala po kami doon lahat. Unti-unti pong na-save po ang aming mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa ngayon po, patuloy po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po, ang papang ko ay lasinggero po siya, babaero. Magulo po ang aming buhay. Ngunit nang makilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, binago po siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Dati rin po ako, way back 2016, na-stroke din po ako. Hindi ko po alam na yun na po pala yung sign ng pagka-stroke. Yung para po akong puyat na puyat, tapos pagising ko po, parang yung pa ako po ay yung kaliwang, kanang pa ako po ay dumatalbog po sa semento. Sabi ko parang lang yung kulang pa ako sa tulog. Pero nung bumalik po ka sa tulog, kinabukasan po, pag gising ko, pupuri po kami dito sa pastoral, habang palabas na po kami, mahirap po sumakay. Naglalakad po kami ng anak ko. Bali nararamdaman ko po yung kanang pa ako ay nahihila ko na po sa kalsada. Dahil wala po sasakyan, naglakad po kami. Tirik po yung araw. Pagdating po ng Diparo, Jollibee, po masakit na po yung bato ko po, tsaka yung leeg ko, tsaka yung pangako po, nag-clams na po. Talagang sabi ko, Panginoon, ano ba to? Sabi ko gano'n. Nagpe-pray po, habang naglalakad kami, nagpe-pray po ako. Sabi ko, nakita ko po, pagbukas ko po ng cellphone nakita ko po, naka-online ng beloved Ate P. Nagpa-prayer request po ako sa beloved pastor. Ngunit, hallelujah, nararamdaman ko po talaga yung sakit ng bato ko, malapang. Pero nung sa unat panalangin ng ating beloved pastor, pagdating po namin sa center po, nagpapabibi po ako, wala po ako nararamdaman na ano pa man, normal lang po. Pero sabi po ng doktor, mataas na po yung BP ko. Lahat po ng BP ay nag-e-error. Tapos, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Pero po sa unat panalangin ng beloved pastor, maya-maya po mababa na po ang aming BP. Pinauwi na po kami, praise God. Hallelujah. January po yun. Bago po matapos ang January, kalahating buwan pa lang po, nakaka-recover na po ako sa unat panalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah! Praise the Lord! Sa unat panalangin ng ating beloved pastor sa pagpupuri po namin, pag-pray, ganyan po pinagaling, din po ang aming mga anak. Tinigdas po ang beloved daughter ko sa dako po ng Cebu. Talagang mata na lang po ang gumagalaw sa kanya. Pero nung nagpa-prayer request po kami, hallelujah, pinuntahan po kami ng beloved workers. Hallelujah, sa unat panalangin ng beloved pastor, tunay pong pinagaling siya. Hallelujah, praise the Lord. Humingi po siya ng pagkain at parang nagdahilan lang po. Ganyan din po, pasalamat ko sa mahal na Panginoon, ang beloved son ko po, hallelujah. Meron po siyang lagnat sa loob. Hindi po namin alam na mataas na po pala. Hanggang sa tumirik na po ang kanyang mga mata. Hallelujah. Nangitim na po yung mga daliri niya at saka yung mata po niya, yung mga paa. Pero sabi ko, Panginoon, mangako po kami sa inyo. Bagamat kami nagkukulang, Panginoon.
Hallelujah. Sa unat panalangin ng aming beloved pastor, nag-pray po kami, nagpuri. Pinagaling po siya ng malapay noon. Hallelujah. Dumilat na po ang kanyang mga mata. At nakaatin na po kami sa banal na gawain. At hanggang dito na lang po. Hallelujah. At pasalamat po sa kabila naman po ng pandemic. Patuloy po kami pinagpapala. Hallelujah. Bagamat kami nagkukulang. Hallelujah. Kaya po yung nagpupurit magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng pupurit, papapasalamat at dakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pinagpalang buhay ng patutuo natin, beloved Sister Rachel Gakrama. Amen. Yan po siya lamang po sa pinagpala sa napakaraming pinagpala sa Banang Misteryo ito. Umabot na po ng 1 milyon. Yan po siya lamang po. Dahil dito na po muna nagtatapos ang ating pagkikinig ng pinagpalang buhay na patutuo dahil limitado po ang ating oras. At sa aming mga minamalang kababayan, sina-challenge namin kayo po mag-observe, mag-attend sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade upang kayo po'y pagpalain ng malapay noon. Amen. Praise God. At bago tayo makapag-alay ng papuring awiting handog, sa aming mga minamalang kababayan, sa aming mga beloved live webcast viewer, maaari po kayo mag-send ng star sa ating webcast. Yan po'y para po sa maayos na serbisyo natin banal na programa. Diyan po tayo kumukuha ng pambayad sa ating internet at yung ating mga camera, mga computer na nagkakaroon po ng depekto. Yan po'y pinapaayos po natin yan at lahat pa po ng pangangailangan, mga kable, lahat ng pangangailangan sa IT, diyan po napupunta, sinusuporta nyo po. Amen. At tayo po muna makapag-alay. Napapuling awiting handog bago tayo darako sa pag-aaral ng Word of God. Treasures of the earth. Praise the Lord. Tayo po ay darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos na dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, karangalan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagpapabot din po ko ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist,
Wildy Estrada Almeida, at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapaabot po ko ng malugod na pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor. Magandang gabi po sa inyo. Sa lahat po ng mga kapatiran po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin dito sa dako po ng Olongapo City, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, naabot po ng ating banal na gawain, maligayang panonood po. Purihin po ang ating dakilang Diyos at kahit hindi po maminamahal, inaaniyahan ko po tayong sama-sama po tayong manalangin para kung may mga pangangailangan po kayo, ay abutin ang ating dakilang Diyos ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga taglay na karamdaman, ano man ang inyong mga prayer request. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapan sa aming mga pagsalangsang, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita. Buksan mo mga puso, mga pangunawa ng mga minamahal namin mga kapatiran, mga nanonood at nakikinig, at higit sa lahat, abutin mo po ang kalamapangailangan, ano man po ang kalamataglay na karamdaman, ano man po ang kalamang problema at suliranin, bago matapos ang banal na programang ito, matanggap po nila ang kanilang mga kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi maminamal, buksan po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Efeso 5:17 hanggang 21 at italo natin ang talatang 27. Dito sa aklat ng Epeso, kabanatang 5, talatang 17 hanggang 21, talo ng 27. Epeso 5:17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. 19, na kayo yung mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu at nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. 21, na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Talo ng 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala po nung maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating recognizing matured Christian. Alam niyo mga minamahal, tayo po mga mananampalataya, dapat makilala po natin ang mga matured na Kristiyano. Lalo na po mga minamahal, kapag tayo po ay may mga pangangailangan, may mga karamdaman, meron tayong mga prayer requests, pwede nating silang lapitan, mga minamahal, gaya ng sinasabi ng Mateo Kapitulo 18, talatang 15 hanggang 18. Kung meron tayong mga tinatawag na spiritual conflict, sabi ng Biblia, ipatawag natin ang mga matatanda sa iglesia. Ipatawag natin ang mga matured Christian at tayo po ay mag-usap para tayo po ay magkasundo. At kapag hindi po tayo napagkasundo sa isa, ipatawag pa natin mga minamahal ang pangalawa at pangatlo, mga minamalay ilapit natin sa mga mangangaral. At pag hindi pa rin tinanggap ang mga mangangaral, ay sabi ng Biblia, ibilang na po natin mga hintil. Yan po yung mababasa natin sa Mateo Kapitulo 18, talatang 15 hanggang 18. At sabi po ng Biblia, maminamahal, bakit kailangan natin kilalanin ang mga matured Christian? Sabi, may sakit baga ang ilan sa atin, ipatawag natin ang mga matatanda sa iglesia. At tayo po ipapanalangin nila. Hindi po nangangahulugan na kailangan natin lagi na lalapit po tayo sa ating mga preachers, sa ating mga ordained preachers. Meron po tayong mga tinatawag na matured Christian. Halimbawa, maminamahal kayo lang dyan sa inyong lugar, pwede tayo magpanalanginan. Yan po yung mababasa nyo sa James chapter 5, verse 14, aminamahal hanggang 16.
At sabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo po ay nahulog sa kasalanan, ay pwede rin po nating ipatawag ang mga matanda sa iglesia. Tayo po ay magpahayag ng ating mga kasalanan. At ang sabi, tayo po ay patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan nasa unang 1, Kapitulo 1, talatang 9. Kaya napakalaga, maminamal, na makilala po natin ang mga matured Christian. Alam nyo, maminamal, kung mababasa nyo po ang banal na kasulatan, ang mga tunay na mga anak ng Diyos, ang mga tunay na mga matured Christian, maminamahal, yan po yung pagbumilang na po, maminamahal, ng 3 taon, napapabilang na po yan sa matured Christian. Kaya nga, maminamahal, dapat tayo pong mga mananampalataya, kapag tayo po ay bumilang na ng 3 taon pataas, dapat alam na po natin, maminamahal, ang tumayo sa ating pong mga sariling paa. Alam na natin ang mga tinatawag na mga spiritual na bagay, para kung lalapit po sa atin ang mga kapwa natin, mga mananampalataya, pwede natin silang matulungan, maminamahal, upang sila po ay makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya tandaan nyo yung mga talatang yan, maminamahal. Kaya nga sabi po rito, we must recognize matured Christian. Kailangan natin kilalanin. Kinakailangan natin, mga minamahal, na makilala ang mga tunay ng mga matured na Kristiyano. Yeah. Kaya nga sabi rito, huwag kayong maging mga mangmang, kundi inawain nyo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dapat nalalaman po natin ang mga kalooban ng ating mahal na Panginoon, lalo na po yung mga matatagal ng mga mananampalataya. Ang sabi rito, maminamahal, the matured Christian seek wisdom. Ang mga palatandaan, maminamahal, ang mga tunay na mga matured na Kristiyano, sabi, matured Christian seek wisdom. Hinahanap nila, maminamahal, ang tinatawag na karunungan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito sa Proverbs chapter 8 verse 33, sa pamagitan po ng ating pakikinig at sa pamagitan ng ating pagbabasa, tayo po, maminamahal, ay madadagdagan ng ating karunungan at kaalaman sa mga banal na salita ng Diyos. Sabi rito sa Proverbs 8:33, kaya hindi basahin man natin. Dito sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 8, talatay 33. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. Amen. Sa pamagitan ng pakikinig ng mga turo, maminamahal, tayo po'y magiging pantas. Amen. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, hindi na mamalagi na tayo po ay tumatanggap lang ng payo, at hindi na mamalagi na makikinig lang po tayo ng aral. Pag bumilang po tayo, maminamahal, sabi nga ng Biblia, maminamahal, 3 taon pataas. Yan po yung mababasa nyo sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 9. Mga minamahal, ang 3 taon pataas na pananampalataya na naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, inaasahan na ng ating mahal na tayo po'y may bunga na. May bunga na sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y inaari ng mga matured Christian. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, the matured Christian, sabi, wise one know what to do with knowledge. Ang mga mananampalataya, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang isang matalinong Kristiyano, ang mga puspos ng karunungan na Kristiyano, sabi rito sa 1 Pedro Kapitulo 3, talatang 15, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sila po'y handa, maminamahal, sa pagsagot sa bawat humingi ng katwiran tungkol sa kanilang pananampalataya, tungkol sa pag-asang nasa atin. Basahin natin ang mga talata dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15 at 2 Timothy chapter 2 verse 24. Itaas natin ang 22. Dito sa aklat ng unang Pedro, Kabanatang 3, talatay 15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuhan at takot. Dito sa aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22 and 24. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22, sabi dito, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan
at sundin mo kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Tanong ng 24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Amen. Yan po mga katangian, maminamahal ng tinutukoy sa banal na kasulatan ng matured Christian. Amen. Kinakailangan, ang sabi ng banal na kasulatan, na lagi tayong handa sa pagsagot Amen. sa bawat tao na humingi sa atin ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa atin at sa kaamuan at sa takot. Sabi rito, maminamahal, na huwag tayong, sabi, layuan natin ang mga masamang pita ng kabinataan. Sundin natin ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Kasama naman nagsisitawag sa Panginoon sa pusong malinis. At ang sabi, hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo at matiisin. Yan po, maminamahal, ang taglay ng mga matured na Kristiyano. At ang sabi pa ng Biblia, maminamahal, the matured Christian knows the source of wisdom. Alam nila kung saan galing ang karunungan nila. Alam nila, mga minamahal, kung paano sila higit na magiging marunong. Sabi rito sa banal na kasulatan, maminamahal, sa Psalms 19 verse 7 at dito sa Proverbs 12 verse 15, ang mga totoong mga matured Christian, sabi rito, nakikinig yan ng payo. At sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, maminamahal, siya ay nagiging marunong, siya ay nagiging wise. Sabi, making wise the simple. Makukuha niya ang karunungan ito ay galing sa mga banal na salita ng Diyos, sa kanyang pagbabasa, sa pamagitan ng kanyang pakikinig, at mga minamahal, sabi ng Biblia, darating ang araw, siya naman po ay hihingian ng mga payo para siya po ay makapagpayo rin, makapagbahagi ng karunungan sa iba. Sabi rito, maminamahal, Psalms 19 verse 7, mamaya basahin natin Proverbs 12 verse 15. Dito sa aklat po ng mga awit, kabanata po 19, talatang 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Dito sa aklat po ng mga Proverbs. kawikaan, Proverbs chapter 12 verse 15. Proverbs 12:15, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Amen. Amen. Kaya nga, isa po sa katangian, maminamahal, ng tinatawag po na matured Christian. Ang sabi, nakikinig siya ng payo. Amen. Kaya nga, ang tawag sa kanya ay pantas. Ngunit siyang pantas ay nakikinig ng payo. Kaya nga, ang kanyang karunungan o ang kanyang tinatawag na kapantasan ay galing sa mga banal na salita ng Diyos. Ang kanyang karunungan ay nagmumula sa mga banal na salita ng Diyos, sapagat ito po ang tunay na pinagmumula ng karunungan. Yeah. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang mataas na antas ng pinag-aralan, kapag nagbabasa ka ng Biblia, kapag nakikinig ka ng mga banal na salita ng Diyos, mga minamahal, magiging pantas ka. Yan po ang katangian ng mga tunay na mga marurunong o mga matured Christian. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, ang payo sa kanila, sabi, wag mong kayamutan ang turo. Sabi ng Proverbs chapter 5 verse 12 up to 13. At yung sabihin, bakit ko kinayumutan ang turo? Inamak ng aking puso ang saway. Hindi ko sinunod ang tinig ng aking tagapagturo o ikiniling man ang aking pakinig sa kanila ng mga nagtuturo sa akin. Pag hindi mo pinakikinggan ng mga nagtuturo sa iyo, mga minamahal, balang araw, pagsisisihan mo yan. Bumilang ka na ng 20 taon, bumilang ka na ng mahigit na 20 taon sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka magiging matured, hindi ka magiging marunong, hindi ka magkakaroon ng kaalaman na pwede mong ibahagi sa iba, maminamahal, sapagkat sabi nga ng Biblia, hinamak mo, maminamal, ang kanyang mga turo, ang kanyang mga banal na salita. Sabi pa dito sa, kung mababasa natin ng Psalms 119 verse 97, ang mga totoong mga matured Christian, maminamal, iniibig po ang mga salita ng Diyos. Mahalaga sa kanya ang Biblia, mahalaga sa kanyang makinig, mahalaga sa kanyang magbasa ng banal na kasulatan, sapagkat ito po ang pinagmumulan ng kanyang karunungan. Sabi rito, basahin po natin Psalms 119
verse 97 up to 100. Dito sa aklat po ng Psalms chapter 119, verse 97 up to 100. O gaanong inibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Sa 100, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Amen. Kaya ito po, maminamalang na idudulot po ng pakikinig natin ang banal na salita ng Diyos. Ito po ang nagiging resulta, maminamahal, na tayo po yung nagbabasa ng mga banal na salita ng Diyos. Ang sabi rito, tayo po ay nakakaunawa ng higit kaysa sa mga matatanda sa atin. Imagine, mas marunong ka sa mga mas matatanda sa iyo, sapagat iniingatan mo ang kanyang mga palatuntunan. Ang sabi pa sa 99, ako'y mahigit na unawa kaysa lahat ng mga tagapagturo sa akin, sapagat ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Pati sa mga teacher mo, pati sa mga guro mo, maminamahal, ay magiging mas marunong ka. Sabi, ako'y higit na may unawa sa mga tagapagturo sa akin. Amen. Imagine, mga tagapagturo mo, maminamahal, mas marunong ka pa sa kanila sapagkat ikaw po ay may karunungan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, matured Christian know the source of wisdom. Alam nila kung saan galing ang totoong karunungan. Kasi ang salita ng Diyos, maminamahal, narito po lahat ng kaisipan ng Diyos. Narito po lahat ng karunungan ng Diyos. Walang makahigit sa karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagbabasa po tayo ng mga salita ng Diyos o nakikinig po tayo sa mga banal na salita ng Diyos, mga minamahal, higit pa tayo sa lahat ng mga marurunong na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, sabi pa, maminamahal, pangatlo, he recognized true wisdom is pure, peaceable, gentle, easy to entreated, fully of mercy. Yan po, maminamahal. At sabi, and good fruits with partiality and without hypocrisy. Walang halong pagpapaimbabaw. Sabi rito sa James chapter 3 verse 17, ang karunungan makukuha natin sa salita ng Diyos, maminamahal, ay malinis, payapa, malumanay, at ang sabi, mga minamahal, punong-puno tayo ng kahabagan. Mapupuspos tayo ng kahabagan galing sa ating dakilang Diyos. Basahin po natin ng James 3:17. Dito sa Santiago, Kabanatang 3, ang talatay 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. Amen. Yan po, maminamalang sinasabi ko sa inyo, magiging katangian ng mga taong puspos ng karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi, siya ay payapa, siya ay malinis, sabi pure, siya po ay banayad, madali siyang panaingan, madali siyang daingan, madali siyang lapitan. Ang sabi, puspos ng kaawaan, at may mabuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Ang kanyang paglilingkod sa Diyos, walang halong pagpapaimbabaw. Talagang malinis ang kaibuturan ng kanyang puso. Kaya sabi pa, pang-apat, matured Christian find the will of God and do it. Ang mga totoong mga matutuwid o mga marurunong na mananampalataya, maminamahal, natutuklasan niya ang banal na salita ng Diyos at natutuklasan niya ang karunungan sa pamagitan ng banal na salita ng Diyos. At ito po ay kanyang sinusunod. Sinusunod niya lahat ng kanyang nababasa at ng mga napapakinggan niya mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawang katangian ng mature na Kristiyano, sabi, the mature Christian worship, maminamahal, they feel the Holy Spirit. Ang tunay na mga Kristiyanong puspos ng karunungan, mahalaga po sa kanila yung pagsamba. Mahalaga po sa kanila, maminamahal, yung pong pagpupuri. Yung kanilang worship, ang sabi rito, Ephesians chapter 5 verse 18 up to 20, maminamahal, binibigyan nila ng importansya ang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Efeso Kapitulo 5, talatang 18 hanggang 20. Dito sa Efeso, Kabanatang 5, talatay 18 hanggang 20. At huwag kayong magsipaglasing,
magsipaglasing ng alak ni karoonan na kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. 20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos nating Ama. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang mga description ng mga totoong mga matured na Kristiyano. Ang sabi, sila po, mga minamahal, ay napupuspos ng banal na espiritu. Sabi, hindi sila naglalasing ng mga ng nakalalasing na alak. At ang kanilang pinakakagalakan, mga minamahal, ay pagpupuri. Sabi sila ay nag-uusapan ng mga salmo, ng mga himno, ng mga awit patungkol sa ating dakilang Diyos. Sila ay nag-aawitan at nagpupuri na galing sa kanilang mga puso para sa ating mahal na Panginoon. Sila po'y lagi nagpapasalamat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mahalaga para sa mga pantas, para sa mga marurunong ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sinasamantala nila yung habang sila'y malakas, habang sila'y may hininga. Kasi sabi ng Biblia, kapag namatay tayo, sabi, ang mga patay hindi na makapagpupuri sa mahal na Panginoon. Yan. Hindi na nila maibubuka ang kanilang mga bibig para umawit. Hindi na nila maitataas ang kanilang mga kamay para purihin ng mahal na Panginoon. Hindi na nila maipapalakpak ang kanilang mga kamay, maminamahal, para maibunyi ang karangalan ng ating mahal na Panginoon. Yan sabi rito sa Psalms 115 verse 17 up to 18, mga minamahal, ang mga patay hindi na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya nga, habang nabubuhay tayo, habang may kalakasan tayo, habang taglay natin ang hiningang galing sa Diyos, kung ikaw ay napapabilang sa totoong pantas sa harapan ng Diyos, dapat po bigyan mo ng importansya ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi basahin po natin itong Psalms 115 verse 17 up to 18. Dito sa aklat po ng mga awit, 115, talatang 17 hanggang 18. Ang patay ay hindi pupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katahimikan. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan, purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ang totoong mga matured Christian, napakahalaga po. Napakahalaga sa kanila ang pagpupuri. Kaya nga dito po sa ministry natin, mga minamahal, ang mga manggagawa, ang mga mananampalataya, napakahalaga para sa kanila ang magpuri sa mahal na Panginoon. Kami, pagkagising pa lamang namin, wala na kaming ibang nasa isip kundi magpuri. Magpupuri kami mga 7 oras. Pagkatapos po, naman ng 7 oras. Pagdating naman ng gabi, 3 oras. Sapagat napakalaga para sa mga mananampalataya, yung tayo po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, sapagat darating ang araw, sabi ng Biblia, babawiin ng Diyos ang ating hininga, hindi na tayo makapagpupuri. Sabi ng Biblia, ang mga patay hindi na makapagpupuri sa mahal na Panginoon at sinumang nabababa sa katahimikan. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ang mahal na Panginoon. Yan. Tignan nyo, kung mababasa nyo po sa banal na kasulatan si Haring David. Mga minamahal, sa kabila ng kaabalahan ni Haring David, siya po'y hari. Araw-araw, mayroon po mga lumalapit sa kanya para magpapayo. May mga problema po sa kanyang kaharian. Araw-araw po, mga minamahal, naharap siya sa mga pagharap, sa mga pagsubok, mga problema ng kanyang mga nasasakupan. Pero nagagawa niya pang magpuri 7 times a day. Amen. Imagine 7 times a day. Nakapagpupuri siya ng 7 times a day, sabi ng Psalms 119 verse 1 up to 164. Biro mo yan, napakaabala niya. Sa lahat ng hari, maminamal na nabuhay sa ibabaw ng lupa, ang pagiging hari, maminamal ni Haring David, ang napakaabala. Sapagat meron siyang pinagkakaabalahan sa kanyang problema sa kaharian at meron pang mga problema, maminamal, sa mga bansang nakapaligid sa kanya, siya po ay dinidigma ng mga bansang nakapaligid sa kanya, naharap siya sa pakipagdigma, naharap din po siya sa mga iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga problema ng kanyang nasasakupan. Pero basahin po natin Psalms 119 verse 164, 7 beses sa isang araw siya ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Basahin natin. Dito sa aklat po ng Psalms 119 verse 164. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matuwid na kahatulan.
Amen. Amen. Makapito sa isang araw na ako'y pumupuri sa iyo. 7 times a day. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Alam niyo, nung panahon ni Haring David, maminamahal, napaka-busy po. Napaka-busy ng pagiging hari kasi bukod sa may mga problema siyang hinaharap sa kanya nasasakupan, ay naharap din po siya sa pakipagdigma sa iba't ibang mga kaharian. Araw-araw gawain niya po ito, pero mga minamahal, hindi nakakalimutan ni Haring David ang magpuri sa ating pinakamamahal po, sapagkat siya po ang nagbibigay ng karunungan, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa kanyang buhay, mga minamahal. Kaya sabi, hindi niya kinalilimutan ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon 7 times a day. 7 times a day. Ang sabi, 7 times a day, do I praise thee. Bakit may mga mananampalataya, maminamahal, laging may sakit, laging may problema, laging tinatalo ng mga pagsubok sa buhay? Kasi nga, naalala lang natin magpuri kapag nandun tayo sa banal na gawain. Naalala lang natin magpuri kapag may mga problema, kapag tayo po, mga minamahal, may pangangailangan sa Diyos. Dapat may problema o wala, dapat gawin po natin pinaka-regular, pinaka-araw-araw nating gawain ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man natin magawa ang 7 times a day, pwede pong 2 times a day. Kahit mga minamahal, gawin lamang natin 2 times a day, umaga at bago matulog, makapagpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaking bagay na po sa atin yan. Kaya may mga mananampalataya, may mga Kristiyanong hindi nauubusan ng sakit, lagi na lang nagbibigay ng prayer request kasi hindi po natin binibigyan ng importansya yung pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yeah. Ang sabi ng Biblia, the matured Christian worship. Siya'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, how the matured Christian live. Paano dapat mabuhay ang mga totoong mga mananampalataya na bumilang na ng taon sa paglilingkod sa Diyos? Una-una, matured Christian, humble. Siya po ay mayroong tinatawag na pagpapakumbaba. Sabi nga ng Ephesians 5:21, submitting yourselves into one another. Siya po ay mayroong tinatawag na submissive spirit. Siya po yung nagpapasakop sa mga mas nakakatanda sa kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, has learned to submit. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5, marunong siya, mga minamahal, magpasakop sa mga mas matured na Kristiyano. Ang pinag-uusapan po dito yung hindi edad. Kasi may mga lola, may mga lolo tayo. Mas matanda ako sa'yo, Brad, bet ako hingi ng payo. Mas matanda ako sa'yo, Brad, bakit kinakailangan magpasakop ako sa iyo? Ang pinag-uusapan po kasi rito na maturity, yung ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi nga kung matanda ka na, tapos bago ka palang naglilingkod sa Diyos, mas maraming alam po yung mas bata sa iyo, pero matagal nang naglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ang tinutukoy dito na maturity, matured, ito po yung mga Kristiyanong tumagal na ng maraming taon sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po yung edad ang pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan yung tagal ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi rito 1 Peter chapter 5 verse 5, basahin po natin. Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 5, gayon din naman kayo. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan, na kayo ay mga lingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Amen. Inuulit ko po, maminamahal, ang pinag-uusapan dyan, hindi po yung edad. Hindi po edad ang pinag-uusapan dyan. Ang tinutukoy po dito, yung ating pong spiritual maturity, yung matagal nating paglilingkod sa Diyos. Ang pinag-uusapan dito, yung matagal nang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At sabi rito, kayong mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda. Kahit mas matanda kayo sa edad, maminamahal, pero mas bata yung mga matured sa atin sa paglilingkod sa Diyos, sabi, magpasakop tayo sa mga matatanda, sa mga matured Christian. Kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Kayo ay maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo na dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Kasi may mga mananampalataya, kapag medyo bata sa kanila, yung nangangaral, ayaw nilang pakinggan.
tinutulugan lang nilang, inisip nila, ako, mas marami akong karanasan diyan. Bago ipinanganak yan, tao na ako. Papunta pa lang siya, ako pabalik na. Ganun ang mga katwiran ng mga matatanda. Pero ang pinag-uusapan nga po rito, mga minamahal, ay mga matured Christian, yung mga matagal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, tayo po ay magpasakop sa mga mas nakatatanda sa atin sa mahal na Panginoon. At ang sabi pa rito, submit even in the home. Pati sa ating mga tahanan. Ang sabi rito, mga minamahal, sa ating pong buhay Kristiyano, sa ating mga tahanan, dapat po, mga minamahal, nagpapasakop po tayo sa mga sabi rito, ang mga babae dapat nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki, at ang mga bata, at sabi rito, ang mga lalaki ay ibigin ng kanilang mga asawa. Ito po yung mga pinag-uusapang submission even in the home. Sabi rito, basahin po natin sa Colossians 3:18 hanggang 22. Dito sa Colosas 3:18 hanggang 22. Colosas 3:18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. 22. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Amen. Yan po, mga minamahal, ang prinsipyo. Dapat po nating sundin sa ating mga tahanan. Sabi rito, unang-una sa mga babae, dapat ang babae napapasakop sa kanyang asawang lalaki. At ang mga lalaki naman, maminamahal, ang kanyang pananagutan, ibigin niya ang kanyang asawa, maminamahal, huwag silang maging malupit sa kanila. At sabi pa, maminamahal, ang mga anak ay dapat nagsisitalima sa kanilang mga magulang sa lahat ng bagay. Ito'y kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po, pag mga kapwa natin, mga mananampalataya. Doon naman sa mga ama, sabi, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Ibig sabihin, yung mga ama naman ng tahanan, huwag silang masyadong mahigpit sa kanilang mga anak. Para sabi ng Biblia, maminamahal, huwag manghina ang loob nila. Kami mga mananampalataya na mga kabataan na nanghina ang loob, nawawala sa paglilingkod sa Diyos kasi mga minamahal, yung mga magulang nila ang nagbibigay ng mungkahi sa galit ng kanilang mga anak. At pati sa mga alipin, ay yung mga katulong o yung mga nagiging pumapasok ng mga mananampalataya bilang mga katulong sa bahay ng mga mananampalataya. Sabi, magsitalima tayo sa lahat ng bagay ayon sa laman sa inyong mga Panginoon. Hindi paglilingkod sa paningin na gaya ng paglilingkod o pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na natatakot sa Panginoon. Marami mga mananampalataya, kaya ayaw po nilang kumuha ng mga Kristiyano na maging katuwang nila o katulong nila sa bahay. Kasi maminamahal, may mga mananampalataya na sila ang nasusunod sa kanilang amo. Minsan nauuna pang nagbibihis patungo sa banal na gawain, samantalang marami pang gagawin dun sa tahanan nila. Siya ang katulong, pero nauna pa siyang nagbibihis para dumalo sa gawain. Tapos siya ang unang nagpapahinga, sasabihin pagod galing sa trabaho o galing sa bahay sambahan. Kaya napakahirap, maminam. Kaya marami mga mananampalataya, hindi baling kumuha na lang sila ng hindi mananampalataya, mga hindi believer na mga katulong. Dahil pag mananampalataya, lalong nagiging problema. Maminamal, sinuswelda nila na walang ginagawa. Kaya nga sabi rito, may utos din ang mahal na Panginoon, mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman, sa inyong mga Panginoon. Ito ay hindi paglilingkod na sa paningin na gaya ng paglilingkod at pagbibigay lugod sa tao, kundi sa katapatan ng puso.
Yun. Kailangan gampanan natin kasi sinusweldoan nila tayo. Ganyan ang mga ibig sabihin, maminamal ng ating paglilingkod sa Diyos. Bahagi pala ng paglilingkod natin sa Diyos. At sabi, submission is the opposite of self-will. Ang pagpapasakop sa Diyos, ito'y kabaligtaran, maminamahal ng pagsunod natin sa ating sarili. Submission, sabi, is the opposite of self-will. Ibig sabihin, hindi na tayo ang nasusunod. Itatanggi na natin yung ating mga sarili at tayo po, mga minamahal, ay susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, nabasa natin kanina sa pambungad na talata, para tayong maging karapat dapat, sa uling talata, basahin, balikan natin Efeso 5:27, sabi, upang tayo po ay maiharap na walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating mahal na Panginoon at maging banal at maging karapat dapat sa pagparito ng ating dakilang Diyos. Pag sinunod po natin ito, maminamahal, kandidato po tayo sa rapture. Yan po ang mga sekreto. Sabi ng uling talata, Efeso 5:27, tayo po'y maiharap na walang dungis, malulate at walang kapintasan sa kanyang pagparito. Basahin natin uling talata, Efeso 5:27. Efeso 5:27. Upang ang iglesia ay mahirap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Kapag sinunod po natin ito, mga minamahal, bilang tayo po'y mga mananampalataya at bilang tayo po'y mga matured Christian, tayo po ang kandidato unang-una sa langit sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Upang tayo po'y maiharap ng walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot, maminamahal, tayo kundi tayo nagiging karapat-dapat at banal na walang kapintasan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa mga minamahal namin mga tagapakinig, may mga taglay kayong karamdaman, napakinggan po natin ang salita ng Diyos na may kapangyarihan. Sumunod po kayo sa panalangin, lalo na po sa mga baguhan, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon habang napapakinggan nating awiting I Give You Jesus. Sabihin niyo po, maminamahal mga katagang ito, banggitin niyo po, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako po'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo po ako, tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, namin pong idinadalangin ng mga bago naming kapatid, patawarin mo po sila. Isulat mo po ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay, gayos lang mga tunay na anak mo. Hindi na ito una tulin ang kalang pananampalataya at paglilingkod. Ito na po maging simula. Dali mo po sila sa iyong mga banal na gawain, mahal na Panginoon, na kalang napapakinggan sa gawain ito. Pagpalain mo po sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadgets, sa inyong mga radio receiver. Habang tayo po, maminamahal, nananalangin sa inyong mga kahilingan, sa inyong mga prayer requests. Sama-sama po namin idadalangin sa pamunang panalangin po ng lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga beloved ordained preacher na sumasabay sa atin ngayon, maminamahal. Sama-sama po kami manalangin para sa inyo. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadgets, sa inyong mga computer, sa inyong laptop, manalangin po tayo lahat. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, iunat mo po yung mapagpalat makapangyarihan kamay sa oras na ito. Narito po ang aming beloved sister Cheryl Fernandez. Siya po ay mataas po ang blood sugar, malapang ng bigam ng kumpletong kagalingan. Si Zion Isaac Quirino, malapanginoon, maging normal na po ang kanyang pagdumi. Pagalingin mo po ang aming beloved Zion Isaac, malapanginoon. Gayun din dalangin po namin, malapang ni si Rael, Gabriel, may ubo at may sipon, malapang bigyan mo siya ng kumpletong kagalingan. Ganyan din si Jimuel Cantos, malapang mayroong gallstone at mayroong fatty liver, malapanginoon. Si Jonaling Kabling, malapanginoon, maging normal po sa kanyang medical, malapang bigyan mo po siya, malapang na ng kumpletong kagalingan, anuman po ang kanyang sakit. Si
Queen Cancio, Panginoon, ang kanyang anxiety, ang kanyang insomnia, ang kanyang palpitation, ang kanyang high blood. Malapang pagalingin mo pong aming beloved Arwin, Malapanong Cancio, Malapanong si Leonila Nabua, Malapang na ng kanyang leptospirosis. Malapanginoon, pagalingin mo pong aming beloved Brother Leonilo Nabua, Malapanginoon. Ganyan si Namura Miriam, Malapang pagalingin mo po. Malapang ng kanyang karamdaman ng kanyang kapatid. Malapanginoon, kabaga mo po. Magiging mo siya ng kompletong kagalingan. At si Baby Divine Pay Adaway, dalangin po namin, Malapanginoon, nawa hindi matuloy ang maopera ng kanyang mata. Pagalingin mo po matanggap ng batang ito ang kanyang kompletong kagalingan. At si Juen Pagdamunan, Malapang sumasakit ang likod at siya po'y pumapayat. Anumang uri ng sakit ito, Malapanginoon, ikaw po'y aming dakilang manggagamot. Walang imposible sa iyo. Nananampalataya po kami sa iyong dakilang kapangyarihan. At sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, lahat ng uri ng sakit at karamdaman pinalalayas namin. Ubo, sipon, trangkaso, pagdumi, lumaya sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Mataas na blood sugar, be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Gallstone, pati liver, gumaling kayo sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Insomnia, anxiety, lahat ng sakit at karamdaman, leptospirosis, gumaling kayo sa makapangyariang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, vices began. Problem be solved in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah, be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mami na mahal. Tanggapin niyo pong kagalingan nagmumula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you so much, but dear Jesus loves you more. Ibinibigay ko pong pagkakataon sa ating MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe na kaligtasan natin ng pag-aralan na pakinggan sa gabi ito. At sa pangunguna po namin, beloved parents in the Lord, katuwang na beloved Almeida Children, kami po'y pasamantala nagpapaalam po. Sa gabing ito, sa araw bukas pa rin, 9 p.m. to 10 p.m. po tayo. Ating nakasama, nakapiling ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, at sa ating online technical side, beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal na matabay sa ating webcast. At sa lahat natin mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po patuloy magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dear Jesus loves you more. God bless you po, and good night.